Halimbawa, anak mo ako or girlfriend mo ako, eh sa podcast mo nga, nasabi mo 6 minutes mo lang hawakan anak mo. Kita mo isa, tuwan-tuwa. Okay, balik natin. Katagal, kita mo yung mukha ni Bugoy. OMG, naon ako. OMG, magbabiral na naman to. Ano mo, sweetness, cuteness. Teka lang, mamaya ka na magsalita. So, ano ang context nitong buong podcast na to? Nagtatalo-talo sila doon sa kung okay lang ba manligaw yung babae. Yun yung pinaka thesis nila dito sa buong buong podcast na to. Okay, pakinggan na natin. Example ng let's say may hinahanap tong lalaking to. Nasa akin yung sweetness. Sweetness, ganon. okay. Sweetness. Diba? Ngayon, pinag-enumerate niya si Paldogs kung ano yung mga nasa sa kanya, kung bakit siya liligawan ng lalaki. Napaka-subjective kasi ng panliligaw. Although we can have an objective take doon. Halimbawa, if masyadong maganda or gwapo ang isang tao, kung pronounce yung mga secondary sexual characteristics niya in accordance to the biology of a person, maybe, probably, yun yung gusto ng yun most likely makakahanap ng partner yon. But the word there, the operant word this is probably. Siguro mas mataas yung chance kapag mas maganda or mas sexy ang isang tao. But ang sangkatauhan ngayon hindi naman itsura na lang ang hinahanap. Most of the people are not beautiful, are not sexy, and are not handsome. Most are normal. Normal looking people are looking for other qualities, such as intelligence, such as capability to make to be resource heavy, or yung mga may pera. These are all factors coming into play sa modern society natin. That's just how it goes. Pero we will talk in depth about mga relationship. Ito muna. Yung pa? Cuteness. Diba? Sige, ano pa? Yung mindset na psychology. Kaya magstay, di ba? Mga ganon. Nag-eye-roll pa si Kalbo, Ba't mo ina-eye-rollan yung guest mo, boy? Wife material, yung mga ganon, di ba? Nakikita mo sa akin na si cute yung magiging anak mo, di ba? Natin yung apat na ano mo, sweetness, cuteness, ano yun isa? Mindset at wife material. Okay. O, tinaman naman to yung babae. Sorry. Yung mga lalaki meron kasi mga lalaki are very superficial. Kasi yung mga yung superficial and mababa lang yung standards in terms of kailangan ng isang babae. Basically, ang ma-offer pagka inanalyze ko yung sinabi ni Paldogs ay kailangan yung kanyang pangkalabas na itsura at yung loyalty niya. Yun yung ma-offer niya sa isang lalaki, sa isang magiging jowa niya. And for some people, that's all good. Kung meron mga ganon, okay na yan. Basta loyal. Basta mahal ka, that's good. Wala sa itsura, nasa ugali. Meron mga ganong klaseng lalaki. Kasi they know na hindi rin naman sila kagwapuan, hindi rin naman sila kayaman. So, yung standards nila are just okay. And it's not wrong to recognize kung nasan ka sa buhay. Kasi kung masyadong mataas yung expectations mo, lagi kang madidisappoint. To the point na magiging delusional ka na ito na yung dapat na para sa akin na hindi naman para sa'yo. Gets mo ba yon? Kailangan i-level mo. Parang ganito, nag-asawa ka ng 3, ang papangit naman. Hindi nga. Dito love story. Ang mga mukhang katulong, di ba? I mean, may isa maganda, iniwan ka pa. Literal! Meron akong kilala, ganun. Meron akong kilala, kaya nag-i-stay yung isa, kasi pinsan nung isa. Itago na lang natin sa pangalang Manet. Di ba? Hindi impressive yon. Impressive pag hindi magkakakilala pag hindi sila magkakakilala, sinama mo sa isang bahay, tapos mahal ka pa rin. Yun ang impressive. At saka yung 3 na yon, isa doon, doktor, isa doon, lawyer, yung isa doon, artista, lahat yon magaganda. Bugoy, hindi kasi Gerald Anderson kinang-ina ka. Tuloy natin. Pang mangliligaw siya sa lalaki, yung lalaki makakapagbigay sa ng protection, ng stability. Mas pwede ka nang hindi magtrabaho. Mas magiging chill ka. Ang tawag doon sa ganong klaseng babae, walang pangarap sa buhay. Mga kamatis, kung
kung meron kayong mahal na ganun, tapos talagang mahal nyo, go. Lalong-lalo doon sa mga lalaki nakikinig sa akin, gawin nyo yan. Kung capable kayo na magkaroon ng baby G, go. Walang problema. Kasi magiging ikaw ang aasahan yan for the rest of her life. Pero make sure na yung babae na ginojowa mo at least may trabaho. Bakit? Para at least matutulungan mo siya. Siya din matutulungan ka niya. Mas healthy yung relationship na ganun. Alam nyo, eto na lang, maging practical na lang tayo. Mas maganda sa household ang may dalawang income kaysa sa isa na tatay lang nagtatrabaho. There are men na malaki talaga yung kita. Siguro si Bugoy, kaya 3 yung asawa niya. Mura lang kasi ang sahod ng katulong ngayon. Tagapigan ng kalamansi. Ako nga, yung sa amin, nag-aalaga pa ng aso At ulitin natin. Pag nagkaanak tayo, puprotektahan ko lahat. Bibigyan pa kita ng anak. Lahat. Paano ka makaka-assure? Wait. And there's more. Wait. Lahat pa ng problema mo. Bakit? Nabigyan mo na ba si Manet ng anak? Kahit isa? Yung anak ba ni Manet? Sa tatay nun, ikaw nag-aalaga, di ba hindi? O yung isa, iniwanan ka, pinagpalit ka doon sa... Saan ba yun? Doon sa isang batang pasaway? Nakalimutan ko na yung pangalan nun, pero iniwan ka nun O bakit ba nag-i-stay yung isa? Kasi pinsan di Manel. Tuloy. Akin na ngayon yan. Wala ka nang problemahin. Sino ngayon ang mas mangligaw? Hindi ako sure doon sa sinasabi mo. Pwede sinasabi mo lang yun, pero di mo kayang gawin. Panis ka pala kay Paldog Nakita mo, sinasabi mo lang yan, pero di mo kayang gawin. Panis! Tuloy. Ano hindi kaya gawin? Kahit nung... Ayan na, pati yung kasama! Pati yung kasama, natatawa! Panis! Pibus, gusto mo ng freak show? Eto, kung may budget ka, yan, Paldogs versus, Bugoy na Koy-Koy. Para makita natin yung battle rap skills niya. Normal na lalaki, kahit kasing... Paano mo masasabi? Kahit kasing level mo lang na lalaki, sige. Hindi na ako. Kasing level na lalaki, grabe naman tong tao na to. Hoy. Hindi. Hindi kasi mabait yan si Paldogs. Si Paldogs kasi, legit na MC yan. Alam kong nakita nyo na siya dito. Kita yung pagka-frozen. Kahit kasing level mo lang na lalaki, mas meron kang mapapala dun sa lalaki yun kaysa siya ang mas may mapapala sa'yo Hindi totoo yun. Ako, pag maganda yung jowa ko, talagang sobrang ganda talaga. Sa protection pa lang May mga girl, protection, di kumuha ng bouncer. Real talk, ano ba yung protection na inaano mo? Na sinasabi mo? Nasa modernong panahon na tayo. Kapag binastos ang babae, yung batas natin is very nuanced pagdating dun sa ganon. Ibig sabihin, pagka, kunyari, may nangharas sa inyo, anong gagawin mo? Makipagsuntukan ka agad o pupunta ka sa presinto, magre-report ka, papakulong mo yung tao na yun, 6 years makukulong yun. Saan ka? Di ba doon ka sa mas mataas na parusa? May pagsuntukan ka, paano kung mapatay ka pa, di ba? Yung ulo mo, mahataw. Ganun, maalog yung bunbunan mo. Wait, sa protection pa lang, game over na Kasi tinan mo pagkasama ka ng isang average na lalaki lang, naglalakad kayo sa daanan, nasa isip niya na agad protektahan ka. Ngayon, mas pwede pa nga siyang mapahamak dahil kasama ka lang niya. Yung mga, may bouncer naman saan ba pupunta si Paldogs? Or sino ba, yung mga babae mo ba, sino ba manghaharas doon? Ano ba yun? Kailangan ba ng constant protection nun? Parang, alam mo, napaka-impractical nung sinasabi niya. Ano ba? Nasa ano ba tayo? May gera na ba ngayon? Palagay ko, wala pa Hindi, alam mo nga, kung magkagera nga, malamang hindi mo mapoprotektahan yung pamilya mo Kasi yung mga kalaban nyo, aren't to the gills. O tuloy natin. Kasi yung ibang lalaki, tatry mag-holler sa'yo o ano man, mapapaaway palalo siya. Kaysa nung wala namang may pakialam sa kanya, naglalakad siya So mas malalagay pa nga siya sa danger pag kasama ka niya.
Okay, gets. So protection pa lang, kumbaga buhay na pinag-uusapan natin dito. Okay, gets. Hindi ka mapoprotektahan, hindi mo mapoprotektahan yung lalaking yun. Gets. And then, gets kita dyan sa protection and security. Pwede parang alam niya na yung mangyayari, nakangiti na eh. maibigay ng lalaki yan. Pero yung sinasabi mong stable life, yung iba, hindi eh. Kayang gawin ng babae yan eh. Sa sarili nila eh. Correct. Protection, given. Kasi lalaki kayo, mapoprotectionan nyo kami. Pero yung sinasabi yung stable life, ikaw nga, sabi mo, di ba, paano mo kami poprotectionan? Halimbawa, anak mo ako or girlfriend mo ako. Eh, sa podcast mo nga, nasabi mo, 6 minutes mo lang hawakan anak mo. Kita mo isa, tuwan-tuwa. Okay, balik natin. Katagal, kita mo yung mukha ni Bugoy. OMG, naon ako. OMG, magbabiral na naman to. OMG, i-cover na naman ni Nico David to. OMG, nabayaran na naman ako. Pandogs for the win. 7-0. 7-0, mga kamats, mga kaibigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pati siya, pati ako. 7. O, tuloy. Balik mo agad, Direk. Ayun, ngiti na lang siya. Pin screen. Grabe, pati si Siri, pare. Pati si Siri. Kita mo kinat sa sobrang gigil. Kinat nila sa sobrang pagkabaon ni Bugoy. Bugoy! Next time, wag kang kumuha ng MC. Title, nabaon pre. O, yun lang. Gege mga lads.